na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, ilang babaeng na hostage ng Moro National Liberation Front sa Zamboanga City kumpirmadong minolestya. Mahigpit na seguridad sa Zamboanga International Airport, kasado na sa muling pagbubukas ng paliparan ngayong umaga. Okay na yung airport security. Sa airport, paligid ng airport, wala nang problema sa mga aeroplano, seguridad. Ang medyo kailangan namin sinsinin ngayong mabuti, yung security ng mga taong papasok, papumpalis ng Zamboanga. Kampo ni Janet Lim Napoles humihirit na naman ang pagpapaliban sa arraignment ng kanyang kaso. Lookout bulletin sa iba pang sangkot sa 10 billion peso pork barrel scam. Kinumpirma ng Bureau of Immigration. Zero Remittance Day protest ng mga OFW kontra pork barrel. Tuloy ngayong araw. Services sa mga mamamayan pinatututukan. Sa lahat po ng mga kababayan natin na may pamilyang OFW o immigrants, ang araw po nito ay protesta po natin. Huwag po tayo magpadala bilang ipadama po natin kay Pangulo Aquino ang galit ng mamamayan, ang galit po ng mga OFW. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture nagsagawa ng demonstration para mapalawak ang kaalaman ng mga magsasaka sa Abuyog, Leyte. Balita sa ibang dagat, bangga ng tren at double-decker sa bus o double-decker bus sa Canada. Patuloy pa rin inimbestigahan. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang kaguluhan sa Zamboanga ay nagdulot ng ibayong paghihirap at pasakit sa mga mamamayan nito. Humigit kumulang sa 100,000 Zamboangueños ang nagsisiksikan sa 30 evacuation centers ang wala pang katiyakan kung kailan makakauwi matapos masunog ang humigit sa 1,000 mga tahanan. Zamboanga, hermosa, preciosa, perlita, orgullo de Mindanao. Mga kasama, ang RMN Network, radyo mo nationwide, sa pamamagitan ng 60 mga AM and FM station, 10 ng aming mga affiliate stations ay kumakatok sa inyong mga puso't damdamin na tulungan nating bumangon ang mga kababayan natin sa Zamboanga. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Tumatanggap ang aming mga himpilan ng RMN at IFM stations at mga affiliate stations sa bawat syudad at probinsya sa buong bansa ng donasyon para sa anumang tulong na maiaabot sa mga nangangailangang Zamboangueño sa ngayon. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Prioridad ang mga noodles, canned goods, mga damit, kumot, gamit sa personal hygiene at mga gamot. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako. Dalhin lamang ang inyong mga donasyon sa pinakamalapit na himpilan ng RMN, IFM o RMN affiliates sa inyong lugar. Dito sa Metro Manila, ang DZXL 558 RMN Manila ay nasa 4th floor ng Guadalupe Commercial Center at sa Makati City. Mission 2013, Zamboanga Crisis. Tutulong ako.
pinakamalaking mga balita. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Huwebes ngayon, Setyembre 19, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Wang de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXDC 621 RMN Davao, DXPC 693 RMN Butuan, DXIC 911 RMN Iligan, at sa DXMY 730 RMN Cotabato. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Unahin natin ang lagay ho ng panahon muna. Lumakas at bumilis pa ang bagyong si Odette habang ito ay patuloy na kumikilo sa direksyon ng Hilagang Luzon. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa 630 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Taglay ho ang lakas ng hangin, umabot sa 130 km per hour, malapit sa gitna at pagbugso namang 160 km per hour. Kumikilos ang bagyong Odette pakanluran sa bilis na 13 km bawat oras. Nakataas naman ho sa ilalim ng signal number 1 ng Batanes Group of Islands, Apayao, Isabela, Cagayan, kasama na yung Calayan at Babuyang Group of Islands. Apektado ng bagyo ang habagat na magpapaulan sa Mimaropa, Zambales, Western Visayas at Bataan, maging ang Metro Manila. Magiging katamtaman naman hanggang napakaalon ang karagatan sa mga naturang lugar na yan. Inaasahan pong posibleng maging maulan pa rin hanggang Lunes dahil hatakin ni Odette ang habagat. Atake sa Zamboanga. Kinumpirma ng DSWD na may ilang bihag na babae ang minolestya ng Moro National Liberation Front. Ang kay DSWD Secretary Dinky Salima ng mga babaeng pinagsamantalahan ng rebeldeng grupo ay sa ilalim sa psycho-social debriefing na hanggang ngayon ay natatakot pa. Kukunan din niya ng affidavit ang mga biktima para sa gagawing pagsasampa ng kaso laban sa mga MNLF. Kaugnay niyan, tiniyak ng kalihim na dapat sapat ang tulong para sa mga apektadong residente at walang humpay ang pagtatrabaho ng kanilang mga social worker. Yung gulo sa Zamboanga City patunay na hindi dapat alisin ang Presidential Social Fund. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Ipinamukha ngayon ng Palasyo ng Malacanang sa ilang militanteng grupo na mali ang kanilang panawagan na tanggalin na ang Presidential Social Fund o PSF. Matatandaan kasi na bukod sa Priority Development Assistance Fund o Pork Barrel ay ipinapanawagan din ng mga militanteng grupo na maging ang PSF o ang tinatawag nilang Presidential Pork Barrel ay dapat ding tanggalin upang maiwasan ang katiwalian. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacierda, patunay lamang na hindi nagagamit sa mali ang PSF ang nangyayari ngayon sa Zamboanga City. Sinabi ni Lacierda na ang PSF ang ginagamit na pangtustos sa mga napatay at nasugatang sundalo kaya hindi ito dapat tanggalin. Ang issue ba, ito ba ay nami-misuse ng ating executive branch? Kung hindi siya nami-misuse, bakit siya i-abolish? In fact, ito pong nangyari po sa Zamboanga City, ito pong mga namatay, mga killed in action, mga wounded in action, yung mga assistance po na ibibigay po sa kanila, manggagaling po yun sa Presidential Social Fund. So these are funds that are being used properly. And if there's no issue of misuse, why abolish it? Kaugnay niyan ay sinabi din ni Lacierda na itatanong nila sa Armed Forces of the Philippines kung magkano na ang nagastos ng gobyerno sa nagpapatuloy na kaguluhan ngayon sa Zamboanga City. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Kasado na ang mahigpit na seguridad naman sa Zamboanga International Airport kasabay ng muling pagbubukas ng paliparan ngayong araw. Sa interview ng RMN kay Deputy Director General John Andrews ng CAAP o Civil Aviation of the Philippines, sinabi nito na wala ng problema sa magiging seguridad ng airport, maging sa aeroplano. Sa ngayon, kanilang tinututukan ang kaligtasan ng mga pasahero aalis at papasok ng Zamboanga. Ang medyo kailangan namin sinsinin ngayong mabuti yung security ng mga taong papasok papuntalis ng Zamboanga. Yun. Kaya naglagay kami ng 3 layer ng security ngayon. Kaya yun ang observe ko itong araw na ito. Kung magandang palakad, bukas doble na yung mga flight. Pagdating ngayong araw ni Captain Andrews sa Zamboanga City, nakatagda siyang makipagpulong sa Crisis Committee upang kumalat ng mga impormasyon hinggil sa kasalukuyang sitwasyon sa syudad.
Kaugnay niyan, tiniyak naman ang kaap na dahil sa unti-unting paghupa ng tensyon sa lugar, inaasang ngayong weekend ay maaring bumalik na sa normal ang operasyon sa Zamboanga International Airport. Maming alas 8:30 ng umaga, nakatagdang sumama sa unang flight ng Cebu Pacific si Captain Andrews upang personal na makita ang sitwasyon ng biyahe sa lugar. Maliban dito ay may nauna ng aircraft rin ng ibang pribadong sektor ang nagpunta na doon. Muling humirit ang kampo ni Janet Lim Napoles sa Makati RTC na ipagpaliban ang pagbasa ng sakdal nitong nakatakda sana sa Lunes, Septembre 23. Ayon kay Attorney Josfa Valencia, Clerk of Court ng Makati RTC Branch 150, naghain na po ng motion to defer arraignment ang kampo ni Napoles sa kasong serious illegal detention. Hindi naman dinitalye ni Valencia ang nilalaman ng nasabing motion. Matatanda ang una ng pinagpaliban ni Judge Elmo Alameda ang arraignment noong September 9 matapos katigan ng hirit ng kampo ni Napoles na dapat munang resolbahin ang mga nauna nitong motion. Nakatakda namang dinggin ang panibagong motion bukas, Setyembre 20, 1:30 ng hapon, kasabay po ng pagdinig ng hirit ng kampo ni Napoles na payagan din itong makapagpiyansa. Kinumpirma ngayon ng Bureau of Immigration ang pagpapalabas ng lookout bulletin sa mga dawit at mga kinasuhan sa 10 billion peso pork barrel scam. Ang BIA spokesperson Maan Pedro, layunin ng lookout bulletin na mamonitor ang biyahe sa ibang bansa ng mga pinangalanang individual. Pero paglilinaw ng ahensya na hindi nila maaring pigilan na makalabas na bansa ang mga kinasuhan, subalit kailangan lamang umano na idetalye ang kanilang magiging biyahe. Samantala ay sinabi din ni Pedro na hindi kasama sa lookout bulletin sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Revilla Jr. maliban na lamang sa 35 na iba pa na kinasuhan ng plunder at malversation of public funds. Nabatid na ang hindi pagpapasama sa tatlong senador sa lookout bulletin ay dahil sa co-equal branches ang executive kung saan under pa rito ang BI at bilang sign of courtesy. Pangungunahan ng Migrante International ang paglulunsad ng Zero Remittance Day na nila ay pinakamabisang paraan para may parating sa gobyerno ang kanilang hinaing hinggil sa pork barrel fund scam. Sa interview ng RMN, iginit ni Gary Martinez, presidente ng Migrante International, na nakikisa sila sa panawagan sa tuloy ang pagbuwag sa pork barrel ni Paulong Noynoy Aquino at ng mga mambabatas. Ayon po kay Martinez, dapat ilaan na lamang ang pondo sa mga social services para sa mga nangangailangang mamamayan, kabilang ng mga overseas Filipino workers. Sa lahat po ng mga kababayan natin na may pamilyang OFW o immigrants, ang araw po nito ay protesta po natin. Huwag po tayo magpadala bilang ipadama po natin kay Pangulong Aquino ang galit ng mamamayan, ang galit po ng mga OFW. Panahon na po na ibasura ang pork barrel, panagutin ang lahat ng may sala, i-rechannel at idalagay ang pondo po, lalo-lalo na sa serbisyo ng mga OFW na ngayon po naibig sa Egypt, sa Syria at ma-stranded po sa Saudi Arabia. Makiisa po tayo sa mga susunod na pagkilos sa 21 po mula po sa Luneta patungong Mindiola. Makikisa rin sa Zero Remittance Day ang OFWs mula sa Australia, Hong Kong, Japan, South Korea, Macau at Taiwan at sa 14 na iba pang bansa sa buong daigdig. Si Napoles pinangangambahang makatakas. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Hindi naman malayong makatakas itong si Janet Lim Napoles kung pagbibigyan ng korte sa kanyang petition for bail sa kasong serious illegal detention. Ayon kay 1BAP Party List Representative Silvestre Bello, kung hindi agad makakasuhan ng plunder case itong si Napoles, ay posibleng makatakas ito kung makapagpapiyansa sa nauna pa nitong kaso. Ang pangambang ito ni Bello ay bunsod na rin ng pagtataya ng Office of the Ombudsman na posibleng sa susunod na taon pa masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan ang mga sangkot sa pork barrel scam. Hindi rin malabong makalabas ito ng bansa dahil sa wala pa naman talaga itong kaso sa pagwawaldas ng pondo ng taong bayan. Dagdag naman dito ni ACT Representative Antonio Tino na baliwala ang pinagmamalaking Interagency Council na pinagbotohan pa ng Ombudsman, DOJ at COA dahil tila wala namang maayos na koordinasyon at pagtutulungan ang mga ito. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Overstaying OFW sa Saudi, pinamamadali sa nalalapit na pagtatapos po ng deadline sa crackdown operation. Kasama natin sa balita live si Joyce Agdra. RMN Report.
Nananawagan ang Philippine Embassy sa Riyadh sa overstaying OFWs na magtungo na sa deportation office sa lalong madaling panahon. Ito ay para maisaayos na ang kanilang mga dokumento sa harap ng nalalapit na November 3 deadline para sa crackdown operation. Ang mga kababaihan ay maaaring magtungo sa deportation office kada Martes at Miyerkules, habang ang mga kalalakihan ay tuwing Webes. Tiniyak naman ni Ambassador Ezedin Tago na may sapat na panggastos ang pamahalaan para sa repatriation ng overstaying OFWs. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN Nationwide Report. May hot pursuit operation ng Western Command sa mga armadong nanambang sa mga sundalo kagabi nagpapatuloy. Kasama natin sa balita si Pedi Sabando ng RMN Palawan Live. RMN Report. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang ginagawang hot pursuit operation ng pamunuan ng Western Command sa mga armadong grupo o suspect na nasa likod ng pananambang naman kagabi sa dalawang military truck ng MBLT-4 Philippine Marines sa may barangay Langugan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa interview ng Radyo Mo Nationwide kay Major Oliver Baneria ng Western Command, kinilala ang dalawang sundalong sugatan na sina Private First Class Mark Acosta at Private First Class Principe na nasa maayos na rin kondisyon sa ngayon. Samantala matatandaan na sinasabing magkakandak sana ng checkpoint operation sa lugar ng mga miyembro ng sundalo nang bigla na lamang silang paulanan ng bala ng di matukoy na bilang ng mga armadong grupo habang bumababa sa military truck. Sa ngayon ay hinihinala ng Western Command na posibleng mga miyembro daw ng NPA o New People's Army ang nasa likod ng naturang pananambang. Kasama mo sa DWAR, RMN Palawan, Ped Sabando, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide and news negosyo. Kasama nagsagawa po ng demonstration ng Post-Harvest at Mechanization Program ang Department of Agriculture Regional Office sa Region 8 po ito sa Barangay Balucawahay, Buyog, Leyte. Layo nito na mapalawak pa ang kalaman ng mga magsasaka para mas maging epektibo ang pag-aani ng palay. Kabilang sa itinuro ng department sa mga magsasaka ang tamang pamaraan po ng pag-ani hanggang sa pagpapakete na asa naman magiging mas maganda at marami ang pag-aani ng palay sa kasalukuyang taon. RMN News Abroad. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring banggaan ng Via Rail Trail na tren at double-decker na bus sa Ottawa, Canada. Yuping-yupi yung bus na nagresulta sa pagkasugat ng may 30 katao. 6 naman ang naitalang namatay. Naganap po muna ang insidente habang bumabiyahe ito sa kalagitnaan ng morning rush hour. Mga kasama live na live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig. Ang numero 1 RMN News Nationwide ngayon ay Huwebes na September 19, 2013. Sa mga taga Cebu, susunod na dyan si kasama Attorney Rafael Banyok sa RMN News Diretso, Balitan Cebu sa number 1 pa rin DYHP 612 RMN Cebu. Panoorin lang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang po ang RMN News Nationwide. At para sa pinakahuling mga nangyari sa lungsod ng Zamboanga, pwedeng mag-log on sa Ustream sa www.rmnzambo.tv. Thank you, Lord, at tayo po'y nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyo naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Elora, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN.